believe that this is because many, and these are big personality, these are big people who stand to lose everything, ayaw nilang matuloy itong nakaabang pagbabalik ng Blue Ribbon Committee hearing on flood control corruption. Hayaang gumulong na independently ang investigasyon sa Senado patungkol sa korupsyon at kurakutan sa flood control projects, sa flood mitigation projects. Higit sa impeachment, ito ang inaantay ng sambayan ng Pilipino. Sapagkat trilyon-trilyong pisong pera natin ang inanod sa baha ng korupsyon dito. Ano po ang nakikita niyo po dito ngayon sa mga pangyayari dyan po sa Senado, Attorney? Nakikita natin na nakakalungkot sapagkat talagang patuloy ang pagkakawatak-watak ng ating bansa. Napakaraming problema. Ang problema natin, siyempre, nananatili pa rin, number one, corruption, inflation, at yung paglaganap ng kahirapan at kagutuman. Subalit, ang nangyayari ay talagang nararamdaman nating mga ordinaryong Pilipino, yung suppression, yung pag-atake sa iba't ibang institusyon. At ito nga, tila I agree with the observation of the Senate President Alan Peter Cayetano that there seemed to be an organized attempt to take over the majority once again and give it to the minority, yung 11. Kaya mag-iingat tayo, ang ating panawagan, huwag tayong magpa-11, suportahan natin ang 13. Opo, sa tingin niyo po, bakit po kaya laging naririnig, lagi pong umuugong yung pagpapalit muli ng liderato? Bakit hindi na lang pagbigyan itong kasalukuyang liderato po ng Senado para makausad na lang po? We should all support this independent majority that we now have in the Senate. Maganda yung nangyari sapagkat I think for a longest time, ngayon lamang tayo nagkaroon ng independent majority sa Senado. Palagi yan, pag may pagpapalit ng liderato, may basbas, mayroong unseen hand, at may unseen force or forces ang Malacanang o administration. Katangi-tangi yung pagpapalit ng liderato noong May 11 at ito nga ay may tuturing nating independent majority block. Sana'y manatili ito, suportahan natin yung 13 magigiting na senador na nanindigan at yan ay pinakita unang-una ni Senator Bato de la Rosa when he risked everything appearing suddenly diyan sa Senado. Pagkatapos niyan, yung 13 senador mismo nung sila'y pinuputukan diyan sa Senado. At ngayon naman ay si Senador Jinggoy Estrada na imbis na bumigay at pagbigyan yung hiling nung ilan na wag nang lumipat at sumama dyan sa bagong majority, minarapat niyang harapin itong kaso niya sa Sandigan Bayan kahit ito'y plunder o non-bailable. Kaya makikita natin na yung usapin ng pagpalit ng liderato, more than the impeachment, Admar, I believe that this is because many, and these are big personality, these are big people who stand to lose everything, ayaw nilang matuloy itong nakaabang pagbabalik ng Blue Ribbon Committee hearing on flood control corruption. Opo, naging malinaw po ba kahit hindi dun sa mga senador, kahit yung iba na in support sa kasalukuyang administrasyon, yung pagtatangka na hindi talaga matuloy? Kasi meron pa nga akong nakita, halimbawa sila mga mababatas sa Kamara, sinasabi sa ombudsman na lang yan, ipaubayan na lang yan sa ombudsman. Yung investigasyon dyan, meron pa nagsasabi, unahin na lang muna yung impeachment. So, ito bang mga ganitong mga pahayag at iba pa, senyales na talagang ayaw nila na matuloy yung investigasyon sa flood control project na ipinagmamalaki ng kasalukuyang administrasyon na dahil daw sa kasalukuyang administrasyon ay nabubulgar daw itong mga issue ng korupsyon? On the contrary, Admar, yung kasalukuyang administrasyon, ang perception na ibinabahagi nila sa sambayan ng Pilipino, bahagi sila ng well-organized attempt to suppress itong pagdinig at mga ebidensyang mailalabas diyan sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee hearing. Whether it is impeachment or Blue Ribbon, kayang gawin ng Senado sabay. In fact, long before
na magkaroon ng articles of impeachment transmittal sa Senado, tumatakbo na itong flood control corruption investigation as early as last year, 2025. Subalit nagpalit ng liderato from Senator Dante Marcoleta, pinalitan siya dahil tama yung direksyon niya. At nung nagkaroon ng bagong liderato, yung mga taong dapat ipatawag at panagutin, hindi na pinatawag. Ngayong naibalik ang nagkaroon tayo ng independent majority sa Senado, marapat lamang sapagkat ito ang inaantay ng mamamayang Pilipino, hayaang gumulong na independently ang investigasyon sa Senado patungkol sa korupsyon at kurakutan sa flood control projects, sa flood mitigation projects. Higit sa impeachment, ito ang inaantay ng sambayan ng Pilipino. Sapagkat trilyon-trilyong pisong pera natin ang inanod sa baha ng korupsyon dito. Opo, Attorney, good evening. Si MJ po ito. Sir, Hi, MJ. opo, batay lang po sa batas at sa inyo pong legal practice, sir. Kailangan po bang magdeklara ng, o kuba pumasok muna sila mag-constitute sa plenary bago po formal ni anunsyo yung Sinigya adjournment? Kasi parang bukas na yun, sir, eh. Bukas na yung last day nila eh. Mm. It presents a novel issue. Kailangan bang may formal declaration o susunod yung kalendaryo o dapat yung parehong kapulungan, yung mababa at mataas sa kapulungan on the same day ay mag-a-adjourn si Inedye. Tingnan natin kung paano mariresolve itong impasse na ito. Subalit, tatandaan natin, ang nagsimula nito just a few days back, yung 11, nung sila'y nag-walk out, when there was already a motion pending before the floor of the Senate to amend the rules and to allow yung remote participation ng members of the Senate. Nag-walk out sila. Ang balik naman agad nitong mayorya, hindi rin sila hinaharap dahil nga sa pakamba na mayroong organisadong pagtatangkang kunin muli yung liderato ng Senado sa kanila by crook or by crook. Kaya hindi sila humaharap ngayon sa plenaryo. Now, whatever the outcome of this, importante para sa akin personally, ang aking personal interest ay gumulong at masaksihan ko at kagaya ninyo, alam ko nag-aantay din kayo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee hearing diyan sa maanumalya, kurakot at korap na flood control projects. Opo, kaya pala maganda yung sinabi mo, sir, no, yung novel. Kasi sinabi kanina ni I think parang si Senator Gatchalian, natanong siya sa the same na tanong, although hindi ewan ko lang kung abogado ba si Senator Gatchalian, parang hindi. Yeah. Sabi niya, let's see. Kaya pala kasi novel. Titingnan Local natin. issue ito. Oo. Tingnan natin. If it may the issue might even reach the Supreme Court. And another question is, ano ang implication kung yung mababang kapulungan lang ang nag-adjourn sinidye at walang galaw ang mababang kapulungan? Ano ang magiging implication nito? But whatever it is, again, mas higit na gusto kasing makita ng sambayan ng Pilipino, masimulan muli itong pag-iimbestiga sa trilyong pisong halaga ng kurakot at korupsyon sa flood control projects. Yan naman talaga ang gusto nating makita pare-pareho. Bakit? Sapagkat matagal ng panahon, wala pa ring nananagot, wala pa ring nakukulong na talagang sangkot diyan sa flood control corruption. Opo. Sir, noong pong 2022 elections, kayo po ay tumulong, no, sa kampanya ng Uniteam at ni PBBM. On your personal observation, sir, itong mga ginagawa nila ngayon, on a personal note, ito ba ay panic mode sa kanila pong panig? Mapapansin natin na tila wala nang nag-iisip ng para sa bansa dito sa kasalukuyang administrasyon. Ang ginagawa na lang nila ay isulong yung kanilang baluktot na direksyon at baluktot na pulisiya, maaari sa takot na sila'y papanagutin sa pagmamalabis na kanilang ginagawa sa kanilang administrasyon. At higit dyan, hindi biro kasi MJ yung halagang nawala na dapat ibinuhos dyan sa flood control at flood mitigation. Tag-ulan na naman. At last year, daan-daang Pilipino ang namatay. And it is on record
Bakit? Nalunod sa baha, inanod yung bahay, hindi naman pala dapat baha kung inimplement ng tama either yung missing or ghost flood mitigation projects or yung substandard flood control projects. Either way, mas kung ano pang usapin, gustong makita ng mamamayang Pilipino, may managot ng totoo sapagkat pagod na ang tao sa kaliwat ka ng korupsyong ating dinaranas sa kasalukuyang administrasyon. Opo. So kung takot, sir, may tinatago. No? Mahirap mong itago yung ganong kalaking pera eh. And to be fair to them and to those who were named in the joint affidavits of the 18 former soldiers, they should take this opportunity with an open arm and embrace this opportunity para yung mga pangalang binanggit will be given an opportunity to face their accuser head-on diyan sa Senado. At harapin nila na kailan mo ko nakitang tumanggap ng mali-malitang pera sa'yo. Ngayon, magkakaproblema talaga kung tinanggapan nila ng delivery ng maleta itong 18 sundalo. Paano mo ngayon itatanggi kung tinuturo ka na at magkaharap na kayo under oath pa itong 18 sundalo? Kung anumang ang panig ang tumitingin, hindi dapat ito hadlangan ng sino man. Mabigyan ng pagkakataon yung 18 sundalong nag-execute ng affidavit, mabigyan ng pagkakataon at patas na laban, lahat ng pinangalanan itanggi sa harapan ng mamamayang Pilipino sa isang independent na pagdinig diyan sa Blue Ribbon Committee nang sa ganon, wala namang maagrabyado, walang reputasyong masira, walang pagkataong madungisan.